Paano po nakakatulong, ma'am, ang produktong Veribag sa mga PWD po natin mga kababayan? Kung ako po ay naging focal person ng Barangay 181 ng mga PWDs. So nung 3 years ago yan, nung kailangan ko silang pagsama-samahin, makilala bawat isa. So I need the fund. Sabi ko, ibenta ko nga pa isa-isa, dalawa-dalawa. So binenta ko siya sa mga kaibigan, kakilala. So nakaipon ako ng pondo para dun sa aming activity. So yung mga PWD ang naging beneficiary nung una naming mga benta. Ano may current trend na para doon sa mga sustainable materials at product design ninyo? Ang sa amin po, sa denim po, may mga, syempre, bukod sa ginagawa ko po ngayon yung mga bags, nag-venture na rin kami ngayon, nakikita ko kasi yung mga kabataan ngayon, gusto nila yung mga, yung mga nilalagay sa bag charms. So yung ginagawa ko na din po yung mga bag charms. Nakikita ko kasi yun. Hindi nawawala talaga sa trend ang denim o itong maong, Kapartner Chris. Correct, Partner Manuel. Ako, isa din ako sa usually ang mga gamit ko, denim din eh. So, pero tanong ko lang po, ano po yung mga challenges na kinakaharap ninyo paggamit ng sustainable materials? Yun din, isa sa mga challenges na napansin namin, yung pagsusort out niya, hindi siya ganun kadali na humawak ng mga materials na ginamit na ng ibang tao. Yeah? Hindi siya new second hand na siya. So isa yon sa mga nakita namin naging mahirap, ma-handle ka ng isang items na hindi masyadong dumating sa'yo, na hindi ganun kalinis. So you have to really linisin mo to kasi ikaw yung unang hawak. Business natin to. Business natin to. Magandang gabi mga partners mula Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po. At syempre ngayon po ay September 30, 2025, last day of the month. Ayun. At welcome po kayo dito sa business natin to. Ayun. At syempre live na live po tayo sa UNTV Radyo La Verdad. Ayun. Hey! At syempre kasama ko ngayong gabi ang aking mga co-host, si Partner Quest at Partner Manuel. Magandang gabi sa inyong dalawa. Yes, magandang gabi. Ka-Partner Randy and ka-Partner Manuel. Isang maulang gabi sa atin po mga regular na nakununood at nakikinig sa radyo. Ayan, Luzon, Visayas and Mindanao. And first of all, ka-Partner Randy, ito nagpapa-shoutout. Shoutout daw muna. Sino yan? Kilala ko ba yan? Nagpapa-shoutout yung aming guard, si Kuya Roger. Ayan, nanonood siya. Shoutout po. Shoutout po, Kuya. Yung aming mabait na guard dito sa office. Ayan, isang magandang gabi po. At isang maulang gabi. Sana naman maging okay yung panahon. And sa mga susunod na mga araw, sana kalmado na, wala nang masyadong ulan, wala nang masyadong hangin, at ang bagyo sana lumiwas na, partner. Tama ka dyan, ka-Partner Chris, kasi may low pressure area na naman malapit sa may part ng sa south ng Luzon. So may malapit sa Bicol na naman yan. So sana ay wag naman siyang maging bagyo kasi sabi ng pag-asa posible daw na maging bagyo itong bagong low pressure area. Pero tayo dito sa ba? ka-Partner Randy? Then, ngayon bang weekend daw? Oo kasi ngayon low pressure area na siya. Binanggit kaninang umaga, alas 8 ng umaga. Pero sana wag maging bagyo kasi katatapos lang ni Opong eh. Diba? Wag na. Oo, wag na. Sana matunaw na lang siya, matunaw siya sa dagat. Wag na siya mag-landfall. Pero tayo dito sa business natin to, makabulang usapan ngayong gabi at live po kami sa Facebook, UNTV Radyo La Verdad, at sa business natin to on air Facebook page at ganoon din sa aming YouTube channel sa UNTV News and Rescue. Kapartner Randy. Ayun. At syempre mga partner, kapag may may katanungan po kayo or may suggestion po kayo tungkol sa negosyo or basta lumayan sa topic natin ngayong gabi, pwede kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408.
At si kasamang Quest ang sasagot sa inyo. Yes. Although dun Nandito po sa akin ang phone. Yes. At saka dun sa ano din natin sa mga social media accounts like TikTok. Sa TikTok may na-receive tayo ng mga tanong para sa lawyer. Sabi namin sa kanila ay maghintay lang kayo pag may guest kaming lawyer ay itatanong natin tong mga pinadali ng katanungan kasi medyo nobela yung kanilang sinend na tanong. Oh my. Pero pakiantabayanan niyo po pag may lawyer po kaming guest, yan po ay masasagot ng ating guest lawyer. Mukhang kailangan ng isang show yan, I think. Partner. Mahaba eh. Mahaba. Legal biz na tayo. Pwede. Ayun. At para makarami tayo mga partner, umpisa na natin ang unang segment natin ngayong gabi, ang Biz News. Biz News. At sa ating Biz News ngayong gabi, kasangbahay, BIR, pinasimple ang mga requirements sa business registration. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Magandang gabi, Cecil. Pinadali na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang proseso ng business registration matapos ilabas ang Revenue Memorandum Circular 74-2025. Ang listahan ng requirements ay nilinaw at pinasimple upang maiwasan ang red tape at abala ng mga aplikante. Wala na ring mayor's permit sa mga kailangang isubmit. Para sa one-person corporations, dapat may written resolution kung representative ang mag-a-apply at hindi pwedeng palitan ng special power of attorney. Layunin nitong mas mapadali at gawing mas malinaw ang pagbubukas ng negosyo sa bansa. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Mabuti naman pinasimple yan at hindi pinahirap. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Ayun. Partner, nasubukan ko din ilang beses na. Ngayong buwan pa lang nakatatlo na akong registration sa BIR. One day. Wow. Hindi lang one day. Siguro 1 hour, 2 hours lang Wow. tapos na ako. Nakakaalis na ako ng opisina ng BIR. Galing. Pero yun attorney tuloy. Mukha kasing attorney ngayon. Kapartner Randy. Kapartner kasi mukhang attorney kasi si Kapartner Randy. Pero Kapartner Randy, yung ba online or you have to pumunta sa office? Hindi pupunta ka talaga sa mismong office ng BIR. Nice. So maganda at Partner, Partner ako, isang oras lang, nandiyan na. Wow. Dala na ng staff ko, pabalik yung aking registration. Ang aking authority to print, meron na rin. galing. Kasama na yan. Meron na rin. Oo, ang bilis. Oo, ang Dapat- bilis ng proseso. Oo. Salamat naman para dumami magnegosyo magnegosyo ang mga Pilipino kahit mga empleyado pa kayo, dapat may negosyo. So mas madali ngayong mag-register sa BIR. Tama ka dyan, partner. So, mamayang sa mga susunod na segment natin, maganda ang pag-uusapan natin, Wow. mga partner. Oo, tungkol naman sa produktibong paraan sa pag-recycle ang pag-uusapan natin ngayon. So, huwag kayong aalis mga partner at magbabalik ang inyong kasangga sa negosyo, ang Business Natin Natin To! To! Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, Sige, sir. mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Pagtulong sa mga kapuspalan,
pangunahing advokasya ng MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Papasalamat ako dahil pumunta kayo dito at marami kayong natutulungan na kagaya ko. Maraming salamat po sa Serbisyong Bayanihan. At dahil marami po kayong natulungan. Isa po ako sa mga natulungan nyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil malaking tulong ito sa aming barangay. Dahil marami kayong natulungan. Serbisyo Publiko, hatid ng UNTV, Radyo La Verdad, 1350. Ang sama-samang pagkain ng isang mag-anak sa hapagkainan ay nakakapagpatatag ng samahan ng pamilya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang kayo'y makapag-usap-usap at magkaroon ng panahon para sa isa't isa. Kahit na tayo ay abala sa iba't ibang gawain sa buhay, maghanap pa rin ng panahon upang makasama ang bawat mahal sa buhay. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad, 1350. Bayanihan, programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad, 1350. Nasaan ka kaya kapag biglang yumanig ang lupa? Handa ka ba kapag ito ay tumama? Ang lindol ay biglaan. Ang araw at oras ng pagtama nito ay hindi mo malalaman. Upang makapaghanda sa ganitong uri ng kalamidad, makinig sa mga balita ukol sa lindol, makilahok at seryosohin ang mga earthquake drill. Alamin ang mga dapat ihanda bago ang lindol. Ipasuri sa mga otoridad kung ang inyong tahanan o opisina ay earthquake ready. Higit sa lahat, ihanda ang sarili. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad, 1350. Laging magbigay ng abiso sa kinauukulan sa pagkakataong hindi maiiwasang malate o liliban ng trabaho. Matuto ding ipaalam sa taong mga kausap kapag malilate sa mga nakatakdang meeting. Irespeto ang oras ng katrabaho mo. Ito ay paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad, 1350. Sa ika-9 na taong pagbibigay parangal ng Epic Awards ng Philippine Academy of Medical Specialists, tumanggap ng pagkilala ang kauna-unahang radio mobile booth sa bansa ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Kaya nagpapasalamat kami sa Epic Awards sa pagkilalang ito sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Asahan po ninyo mga kasangbahay na tuloy-tuloy ang public service na aming gagawin dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. To God be the glory! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Kahit business natin to. Alright!
Hindi totoo yan. That's right! Basura. Sige, partner. Pag-usapan na nga natin yan sa susunod na segment. Para naging commentator na tayo tuloy dito. Oo nga. Baka iba na ang pag-usapan natin. Sige, ito na yung segment natin na Business on Demand. Kataks ako! Ayun. Yung kataks daw, pero dapat yan ay business on demand. Hindi tayo kataks ngayon. Oo. Business on demand tayo. Anyway, partner. Yan na, part 2. Tayo part 2. Ayan na. Business on demand. Yan. Yeah. Ang paggamit ng sustainable materials ay isang mahalagang aspeto upang makatulong sa kinakaharap na problema ng mundo sa pagbabago ng klima, pagkasira ng kapaligiran at pagtuloy sa pagdami ng basura. Kaya naman iba't ibang mga materyales tulad ng plastic, recycled metals at maging mga gamit sa damit ay maaaring gamitin ng mga negosyante at mga aspiring entrepreneurs upang maging kanilang mga produkto. Partner Manuel. Kaya naman, Kapartner Randy, ngayong gabi, alamin natin ang iba't ibang aspeto tungkol sa sustainable materials at paano ito magagamit upang maging isang produkto ng negosyo. Ilan lang yan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Kasama natin live via Zoom ang isang social entrepreneur at passionate advocate of persons with disabilities. Wow! At ang founder of Vero Bag. Walang iba, let's welcome to the program sa business natin to. May drum rolls pa tayo. Miss Veronica Tabrilla. Magandang gabi, ma'am. Yes, Hello. magandang gabi po sa inyo dyan. So, medyo makulimlim ang ating panahon. Yes. So, maigi na lang at nakaabot ako sa oras ninyo, sir and ma'am. Salamat naman Ayun. po, ma'am. Yes, Kapartner Randy. Kamusta po? Ayun. Anyway, sir, ma'am, ano bang tinatawag sa'yo? Veron or ano bang inyong nickname po, ma'am Veronica? Pero or you Vero. can call me po na Nika kasi yung nung maliit pa ako tawag nila sa akin Nika. Then nag-ano na rin ako, nagpalit na rin ng identity nung ginawa ko po itong Vero Denim Bag. So mas sa business world mas kilala nila ako ng Vero. Vero. Si Vero na lang ang tatawag namin salamat sa'yo. sir. Yes sir. Ayun, sige po. Ito po yung unang katanungan po namin ngayong gabi. Ano po ba ang tinatawag na sustainable materials? Oh yes sir. Parang ang hirap manood sa sustainable materials. Ito po yung mga materials na mga makakalikasan, mabuti sa kalikasan, katulad ng yung mga fiber natin, yung mga dahon natin na kino-convert natin into fiber tapos ginagawa mga tela, ganun po yung mga sustainable. At the same time, pwede din naman yung mga damit na nire-recycle o kaya pwede din yung mga plastic na pwede natin i-recycle. So yun po yung mga tinatawag na mga produkto
o mga materyales na mababait sa kalikasan. Yung hindi siya harmful, hindi siya nakakadulot ng matinding impact sa environment. Yun po yung sustainable material. Parang naalala ko tuloy yung, kasi kapartner Randy, nag-take din ako ng course sa agriculture. Ngayon, meron kami pinag-aralan doon na sustainable agriculture. Hindi, yung paggamit, pagtatanim, kailangan yung pagtatanim ay walang gagamiting mga tawag dito, mga pesticides. Yan. Yeah. Kaya lang Ma'am Vero at kapartner Randy, hindi ko natapos yung BS Agriculture. Nagtuloy ako sa communication. Kaya ganun pa man. Kaya nandito ka. Oo nga eh. Pero at least nakukuha ko yung mga ganyang yung mga pananalita or words na sinasabi ni Ma'am Vero. Pero bakit po Ma'am Vero mahalaga ang sustainable materials sa product design? Yes, sir. Kasi, di ba, nasa climate change na tayo. Kita-kita naman natin na ang dami pag bumabagyo talaga, nakakatakot na yung pagbagyo. Ang lakas-lakas ng hangin, ang dami-daming ulan. So, paano tayo makakatulong? Yung impact natin, di ba? Sabi nga, bakit nagkakaroon ng mga ganun pagbabago sa klima? It's because yung ating nangyayari sa kalikasan natin, how we impact yung sa environment natin pagdating sa production natin, kung paano tayo nakakatulong ba doon o nakakasama tayo. So, kailangan talaga, tayo mga nagninegosyo, dapat isipin natin, rather than na makasira ka sa kalikasan, ano yung pwede mong i-contribute para hindi ka makasira? O kaya, ano ba yung pwede mong gawin para at least etong produkto mo nagpapatunay na ikaw ay mabait sa kalikasan. At mabait ka sa kalikasan, mabait ka sa mundo, mabait ka sa tao. Kasi it's all run down doon po sa pagka mabait ka sa kalikasan, mabait ka sa tao, kasi hindi ka nagbibigay ng masamang impact sa environment. So I think ito yung mga mahalaga na dapat iniisip natin pagka tayo yung gumagawa, pag araw-araw nga lang po natin, di ba? Tayo ba yung tinitipid ba natin yung tubig na ginagamit natin araw-araw? Tayo ba yung gumagamit ng mga transportation lagi every time na lalabas tayo ba hindi nagka-carpooling, yung mga ganun ba? Those are things na mga small things na ginagawa natin araw-araw na naiisip pa natin. Ano yung impact na nagagawa ko? Is it bad impact or good impact? Yun. Yeah, I think that's the basic ng pag iniisip natin, paano ba makakatulong? Paano ba magiging sustainable yung aking mga action every day? So parang ganun siya, sir. Yes. Actually, ang ganda nung kapartner Randy, kasi kapag nakakita ko ng produkto, like katulad ng mga nakikita ko online, yung mga environmentalist na may produkto sila na mga toothbrush na made of bamboo. Tapos yung mga straw made of paper. Na minsan yung mga Amerikano, galit na galit sila sa straw na made of paper kasi na mga 5 minutes pa lang tunaw na daw yung straw. Ang arte ng mga Amerikanong to. Sabi ko naman, ang galing nga kumbaga na yung produkto mo ay nagamit mo, yung negosyo mo nagamit mo sa pag-iingat ng kalikasan kasi hindi sila magiging basura Yes. Kapatid Randy. Ayun, ito, sabi na nga yung mga produkto, Ma'am Vero, but ano ba yung mga materials sa ginagawa nyo? Ano yung mga materials na maaaring gamitin para sa product design? Yes, sir. Ang una-una, nung nagsimula ako neto, talagang marami akong ina-upcycle kasi nga, gusto ko makatulong. No? Ito yun yung pati na ng buhay ko. Lahat ina-upcycle ko, pwede i-upcycle, pwede natin i-recycle, ginagawa ko yan. But then, I stick on now sa denim. Katulad na nakikita nyo ngayon, eto po ay gawa sa denim. Wow. Eto, ayan, yung aking nakalagay dyan na aking decor, yung aking pin. So, gawa po yan sa denim. Yan po ako nag-stick na ngayon. So, ginagawa ko po yung mga old denim jeans. Then, I turn it into bags and other items such as yung mga iba pa na pwede ko siyang gamitin mga bag charm, like this one. Ayan, yan. Bag charm po yan. And then, ayan din. Bag charm din po to. And then, I had this bag na dala-dala ko every time na may convention o kaya naman meron akong
nag-a-appear ako dito sa radio. So pinapakita ko talaga, I've been using this for 2 years na. 2 years na, so buhay na buhay pa rin siya. So ito po yung isa sa mga ginagamit ko lagi. Matibay Oo. Yes, sir. Yes, So bakit po denim po ang ginagamit po ninyong material? Kumbaga primary o kumbaga mas halatang unang makihahalata nyo sa material. Bakit po mga denim? Kasi sir, napansin ko kasi na napaka-classic yung denim, Yes. Every time na hindi siya nawawala sa uso, hindi siya Tama. nawawala yung denim. Talaga? At saka, isa siya sa pinakamatibay na tela. Yes. Kasi kung mapapansin nyo, ibang tela, madaling masira. Mhm. Pero yung denim, nasisira man siya, meron siyang portion talaga na matibay. Yes. Na, I think yung mga lumang-luma pa nga, ang kakapal pa talaga. So nag-i-exist pa siya up to now na may mga nai-encounter ako na dumadating sa akin yung mga denim jeans na talagang matatagal na mga. Pero still, nagagawa ko pa din na upcycle pa din namin. Ibig sabihin, na yung telang ito, napakatibay. So nag-stick na lang po ako dito sa denim. At the same time, classic talaga siya. Yes. Pwede mo siyang i-convert sa iba and then people will going to appreciate. Kasi nga, Yes. classic siya eh. Kahit nga po yung mga maong na maong na butas-butas nagagawa ng paraan nagiging Yes, sir. nakakasabay sa fashion tapos naka-formal sa taas, pantaas, pero Yes, nakamaong sila na medyo butas-butas. So, ang galing ng naisip po ninyo. Oo. Ako, delikado yung Brother Bear. Butas-butas. Di ba may mga, kasi dati pumaporma ako ng ganyan, yung high school ako yung kasi mga kaibigan ko ganun uso yung sa may tuhod butas-butas yun kasi luma na siya so may mga yung mga denim talagang ganun na maong ay nagagamit talagang matagal na ang napakaganda ng history ng maong na yan, di ba Ma'am Vero, kasi ang gumamit daw yun na una yung mga miners sa ibang bansa, kung hindi ako nagkakamali, Europe or sa US, yun ang gamit ng mga may hirap na tao na miner. So sila yung nagsusot ng maong. Oo, kasi nga napakatibay niyang Tibay fabric siya. siya. So talagang pwede mo siyang gamitin, iharabas, di ba? Yes. Kaya nga nakikita ko din nga ginagamit to ng mga laborer natin, yung mga nagko-construction. Oo, totoo po yan. Totoo yan. Totoo. So talagang napakatibay niya na na maong na itong telang ito. Kaya doon na din ako nag-stick, sir and ma'am. Doon na lang din po ako nag-stick. Para sabi ko, mas kapag paano siya, mai-extend ko pa yung buhay niya itong Opo. telang ito. Kaysa maging Ganun ko siya kaysa gawin trapo or itapon, mapakinabangan pa sa ibang produkto. Ngayon ma'am, ano po yung mga possible challenges na mga maaaring may ugnay sa paggamit ng sustainable materials? Kasi maaring naisip ko kasi ilan lang sa mga pwedeng naisip ko ngayon, maaring hindi ma-appeal sa tao kasi yan ang mga sasabihin nila recycle na lang yan. Pero para po sa inyo, ano pa po mga challenges ang nakakaakibat po nito na na-experience po ninyo? Yun, isa yun sa yung mindset ng mga tao na ito nga ay nagamit na, di ba? Nagamit na. And then sa amin, on the production side, ito yung nahihirapan kami. Siyempre, hindi naman lahat na dumadating sa amin malinis yung mga jeans. So we have to, kailangan pa namin i-sanitize, ilalabhan pa po namin yan na paulit-ulit bago gawin, tapos pagkatapos gawin. So nilalabhan siya. So medyo tiring, medyo yung pagdating doon sa ganung sanitation, kailangan mapusisi ka rin siya. So isa yun sa mga problema. And then I think, yung isa rin po na they think na, ay basura na yan. Meron silang ganung mindset na iba na, pansinin niyan kasi basura na yan. So kanina nga sa aming seminar, dito sa seminar ng eco-economics, sabi na isang grupo tinawag nila, kami yung mga basurera. Kasi nga naman, we do upcycling from the old jeans, old clothes, old textile, and then yung mga kumukuha din ng mga plastic. So may grupo daw kami mga basurera. So ang tawag sa amin. So I think those are negative connotation. It's true, it may be, but then parang nakaka-degrade. But then kami yung hero din. Kami din yung mga tumutulong. Kami din yung naglalakas ng loob na, okay, you may be thinking na kami yung basurera, but then kami din yung isa sa mga nagliligtas sa kalikasan. Hindi lang kami basta dyan gumagawa ng ikabubuhay namin o pagkakakitaan namin. We are more responsible in what we do para sa environment at para sa tao. So hindi lang kami profit-oriented Meron kaming mission, meron kaming advocacy na ginagawa. So mas malalim yung ginagawa po namin. I think that's made us more parang to continue this work kahit pa may mga negative connotation.
we continue kasi alam namin na mas malalim yung aming mission. Alam namin na mas malalim yung aming passion dito sa ginagawa namin. I think that's how we should look at into it. Po. Alright. Ayan. Miss Bea, kasi kapag yung mga denim nyo, mga produkto ninyo, kapag pinasuot nyo yan or pinahawak nyo sa mga artista, nag-iiba na siya. Di ba? Nagiging tumataas ang presyo. Yes. Diba? Oo. Totoo po. But ano ba ang mga current trend? Siyempre, yun yung ipapakita mo, ipapahiram mo or ipapahawak mo, ipapakita mo sa mga artista. Ano may current trend na para doon sa mga sustainable materials at product design ninyo? Ang sa amin po, sa denim po, may mga, syempre, bukod sa ginagawa ko po ngayon, yung mga bags, nag-venture na rin kami ngayon, nakikita ko kasi yung mga kabataan ngayon, gusto nila yung mga, yung mga nilalagay sa bag charms. So, yung ginagawa ko na din po yung mga bag charms. Nakikita ko kasi yun, pag lumalabas kami at nagbabasar kami, makikita ko yung mga bag nila, ang daming daming dalay. But it comes naman to mga artista na still gumagamit ng denim jeans. Makikita mo talaga na, ang suot niya denim. But then makikita mo, it's came from an old denim na pantalon. Nakikita mo pa yung design niya, etong portion na ito. Yung ganitong portion, nakikita mo sa suot niya. Itong itaas, yung belt, nakikita niyo yan sa belt. So, sabi ko, talagang, etong mga taong to, hindi sila nahihiyang magsuot, ipakita. Yes. They are also supporting sustainability. Yung mga materials na pwede pang gawing kakaiba, no? From pantalon, pwede mo siyang gawing blouse, pwede mo siyang gawing skirt. So, yung mga gano'n na talagang artistic talaga yung mind ng mga taong nag-create nito mga ganitong fashion materials or fashion product. Kasi, mo ba naman, pantalon niya, pwede mo pala siyang gawing tops, Pwede mo gawing tops. At katulad nito, pwede mo siyang gawin yung mga maliliit na items, pwede mo siyang gawing pin or pwede mo siyang gawing bag charms. And then pwede mo siyang gawing trupilo. Lalo na yung ginagawa kong trupilo cases, sir. Those are small materials na ng denim na kung saan yung mga maliliit na naming materials na hindi na pwedeng gamitin. Then tinudugtong-dugtong ko yan. So, how do I sell that? Sinasabi ko sa nila, ito ay composition ng different textile ng denim, tapos different history, different colors. So sabay-sabay siya na pinagsama-sama. Kaya ang ganda-ganda niyang tignan. Wow. Pagka binuo mo na siya kasi iba-iba yung kulay, iba-iba yung texture, and the history ng paggawa ng pagbuo ng isang trupilo cases. So I think ang dami niyang kwento, hindi lang basta to yung functionality niya, but then what's behind sa product na yun? Ano yung mga kwento niya doon? Ang galing. Ganun, sir. At alam mo ka, partner Randy, kung hindi ka creative na tao, hindi mo magagawa tong sinasabi at ginagawa ni Ma'am Vero, di ba? At kung wala kang hindi naka-mindset ikaw na tumulong sa environment, at kung wala kang creativity sa fashion, hindi mo magagawa ito. Kaya siguro maganda ay makatry ako ng ano bang pwede masuot dyan, at may bag bang panlalaki, ma'am? Try ko yan. Pero, kapartner Randy, i-try natin yan. Oo, pwede natin matry at ma-promote natin sa program. At yes, kapartner Randy, alam ko baka parang may gap ata tayo, and then tuloy-tuloy tayo. Ayun mga partners, sandali lang. Partner, Ma'am Vero, saglit lang Diyan ka lang, stay put ka lang dyan sa iyong lugar. So, magbabalik mo na ang inyong kasangga sa negosyo, ang business natin to. Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ikonsulta mo usaping legal at medical tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa,
Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Matalino ang handa sa sakuna. Ang sunog ay mga minsala na dulot ng kapabayaan at maaring maging dahilan ng kamatayan. Para maiwasan ang sunog, iwasan ang octopus connection. Alisin sa pagkakasaksak ang mga dekuryenteng appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag iwanang nakasindi ang kandila kung aalis ng bahay o bago matulog. Panatilihing may nakahandang tubig o fire extinguisher sa loob ng bahay. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Like business natin to. 7:42 ng gabi, nagbabalik ang programang Business Natin To. Dito pa rin yan sa UNTV Radyo La Verdad 1350 at kami pa rin po kasama nyo. Kanina kasama nyo natin si kapartner Randy at ako naman po si Manuel Recuenco at kapartner Chris. Magandang gabi. Ayan, magandang gabi, kapartner Manuel, and also sa ating guest, si Ma'am Vero. Kumusta po kayo, Ma'am? Yes, Ma'am Vero. Mabuti naman po. Masaya po ako na nakapunta ako dito ngayon sa inyong programa. Alright! Opo. At alam mo, kapartner Chris, sabi ko nga kanina, kung hindi ka creative at wala kang, kumbaga ay hindi ka business-minded person at pagsasamahin mo yun, hindi mo magagawa itong ginagawa ni Ma'am Vero. Pero may mga katanungan po dito, Ma'am Vero at kapartner Chris, itatanong natin kay sa ating panauhin mula sa ating patungkol pa rin dito sa kanyang kumpanya. Tungkol naman sa Vero Denim. Bakit po denim ang... Ayun, kanina may pahapyaw na pong sagot si Ma'am Vero na kung bakit denim ang naisip niyang gamiting sustainable materials para sa inyong produkto. Baka may maidadagdag pa po kayo doon, Ma'am Vero. Yan po, bukod sa... ito na yung ginamit. Ito yung tela o ang ginamit ko na stick up sa denim. Kasi nga po, ito yung madali ko din siya ma-source out. No? Meron yan, makikita ninyo yan sa mga ukay-ukay at dami din dyan. And then also, din po sa mga person with disabilities na grupo ko po, na community ko po, sila po yung hinihinga ko din ng tulong para makapag-source out. And of course, dun sa mga grupo na kung saan ako belong, sa Sustainable PH, sa 30 House, kung saan ako kasama. So, tinutulungan po nila ako mag-source out ng product na to. So, parang yung alam nila kung gaano kahalaga na yung mga materials na to, kung paano makakatulong para makabawas tayo sa mga dami ng basura when it comes na hindi lang sa plastic but also when it comes to textile. So, mas ginusto ko na po ito kasi alam ko maraming nagsusuot. So marami sila pwedeng itabi na kasi hindi na nila magagamit o kaya naman ayaw na nila, hindi nakasya sa kanila. So pwede na namin silang i-upcycle. So yun ang po naisip ko. Sabi ko maraming items, but then I think this is also a classic textile na po. Yeah, kasi kapartner Chris, talagang kasi kapartner Chris, hindi nawawala talaga sa trend ang denim o itong maong, kapartner Chris. Correct, kapartner Manuel. Isa din ako sa usually ang mga gamit ko denim din eh. So, pero tanong ko lang po, ano po yung mga challenges na kinakaharap ninyo paggamit ng sustainable materials? Yun din, isa sa mga challenges na napansin namin, yung pagsusort out niya, hindi siya ganun kadali na humawak ng mga materials na ginamit na ibang tao. Yeah? Hindi siya new second hand na siya. So isa yon sa mga nakita namin naging mahirap, no? Ma-handle ka ng isang items na hindi masyadong dumating sa'yo, hindi ganun kalinis. So you have to really linisin mo to kasi ikaw yung unang hahawak. Ikaw yung unang pwede kang magkasakit. Even kami na unang naghahawak na ito, pwede kaming magkasakit. Kasi nga, ito second hand na diba? Ginamit na ng iba, hindi natin alam kung ano yung nangyari in the process. But then, kami nga, bago pa namin hawakan. So,
sinasanitize na po namin, nililinisan namin siya para kami din, safe din kami pagka ginawa na din namin. And at the same time, after namin gawin ulito, isa-sanitize namin ulit para naman pag dumating naman po sa iba naman, malinis din siya kahit na hinawakan pa namin siya. Yon. Ang galing, ano? Kaya Kapag talagang, naman opo, dapat talaga ay sila mismo makapag-ingat din. Kasi nababanggit na kanina pa ni Ma'am Vero, ka-partner Crest, tungkol dun sa mga PWD na nakakatulong din niya. Pero ang Veribag ay nakakatulong sa mga PWD. Paano po nakakatulong, ma'am, ang produktong Veribag sa mga PWD po natin mga kababayan? Yes, yes sir, ma'am. Kasi po, hindi nga, sabi ko nga, hindi ito nag-start na parang business, no? I started this no kung ako po ay naging focal person ng Barangay 181 na mga PWDs. So nung 3 years ago yan, nung kailangan ko silang pagsamasamahin, no? Pagsamasamahin, makilala bawat isa. So I need the fund para kami magkaroon ng isang activity na para sa amin. So I started yung doing bag na sabi ko, ibenta ko nga pa isa-isa, dalawa-dalawa. So, binenta ko siya sa mga kaibigan, kakilala. So, nakaipon ako ng pondo para dun sa aming activity. So, dun po yan nagsimula talaga. So, yung mga PWD ang naging beneficiary nung una naming mga benta. And then, sabi ko, nakakatuwa na makita mo yung mga person with disabilities na included, nakasama, napapangalanan mo siya, meron na silang, belong na sila kasi nandun na sila sa isang community. So sabi ko, the second year, gagawin ko ulito. So dumami na, gumawa pa uli ako ng mga bag, tapos binenta ko the same, tapos nanghingi na rin ako ng tulong sa mga iba kasi dumadami na rin kami. Naririnig na kasi ng ibang mga PWDs na meron yung mga activity. So dumadami na rin kami. So yun, no, sabi ko, I need to scale up. Hindi pwede yung beneficiary lang sila ng every activity lang namin. Gusto ko sana magkaroon sila ng parte sa production namin, na maging bahagi sila ng production, na maging become yung bang leader din and then advocate ng hindi lamang ng person with disability but advocate ng environment as well. So ganun ko siya gustong mangyari. Yun yung aking ultimate dreams na gusto ko iwanan sa kanila. Whether they, sila as a group ng person with disability would continue this, di ba? Kasi hindi naman tayo immortal, di ba? So people would sana lang merong itong community na to ipagpatuloy, no? Ipagpatuloy kung ano yung nasimulan para maka-influence ng ibang tao, makatulong sa kalikasan, ano? Yun doon ko siya gustong, yun yung ultimate dream ko o ultimate goals ko para dito sa Vero Daily Vlog. Ayun. Ma'am Vero, meron po ba kayong mga tips sa ating mga aspiring entrepreneurs na nais gumamit ng social entrepreneurs? Yes, ma'am. Alam niyo po, pag tayo yung nagnenegosyo, wag lang natin isipin na profit, no? So ito yung lagi naming sinasabi na sa sustainability. It's not only tubo, no? But we have also to take care of our planet. Kasi nag-iisa lang to eh. Nag-iisa lang ang tirahan natin. Wala nang iba. Diba? So we had to take care of our planet. And of course, we had to take care yung ating, what do you call that? Hindi lang bang profit, but also yung mga tao. Yung people, no? Profit, people, and planet. So yung tao, no? We have to take care of yung mga tao. Kung meron kang, meron kang matutulungan na isang sektor, no? Whether it is, may namit ako doon na mga PDL ang tinutulungan niya, tao. Kung meron kang matutulungan niya, extend help sa mga tao na yon, mga marginalized sectors, do so. Kasi I think mas fulfilling pag ikaw yung nagtatrabaho na meron kang mission, may tinutupad ka, hindi lamang ka kumikita. Yes. Kasi you have to be sustainable. Hindi ka lang kumikita kung may profit ka. But then you're helping the environment as well. Good ka, mabuti kang tao sa kalikasan at mabuti kang tao sa tao. So ganun ko po siya kung halimbawa you're thinking na magkaroon kayo ng negosyo. Isipin niyo po yung profit, planet, and tapos profit. Yes. Ma'am Vero, anong kasalukuyang campaign ang ginagawa niyo? Kasi ang ganda nitong
Kasi marami ko naisip na pwedeng campaign niyo. Dapat may ads kayo, may run kayo ng mga kahit na short videos tungkol dito. Pero sa ngayon po, ano pong campaign ang ginagawa ninyo para maipakilala nyo at alam ninyo ang inyong goal kung bakit ginagawa nyo itong uri ng negosyo na ito or social entrepreneurs na kumikita ka na, natutulungan mo pa ang ating environment, Ma'am Vera. Yes po. Yes po. Sa aking, on my end, dun sa aking Vero Denim Bag, meron po kami year-end activity. So isa yan sa mga activity namin that PWDs are looking for. Tapos, at this coming November 5 to 7, yung Bayan Family of Foundations and the TAC-SE po, we will have this Philippine Social Enterprise Roadmap Conference na gaganapin sa MICE Center sa Quezon City, kung saan sasama-samahin lahat ng mga enterprises in sustainability. Tapos doon namin ipapakita yung iba't iba naming produkto. So napakagandang pagkakataon na kami lahat ng mga social enterprise na magsama-sama dito sa isang event na to, kung saan yung aming iba't ibang produkto, iba't ibang gawa ng aming mind, our creativity, our ingenuity, doon po makikita. So abangan niyo po kami, marami pa pong lalabas na mga advertisement o lalabas na mga pahayag o mga bagay-bagay na tungkol dito sa Philippine Social Enterprise Roadmap Conference. Nagaganapin po sa November 5 to 7. Nandun po ako, so makikita niyo po ako doon. Isa po ako sa mga kasama nila sa market access. Wow. So yun po. At sana ka-Partner Chris, itong ginagawa nila ay kumbaga ay may laging support ng ahensya ng gobyerno, di ba ka-Partner Chris? Kasi kumikita sila at syempre nagbabayad sila ng tax para ginagaling sa negosyo nila at kumbaga ay yung madali ma-access yung tulong ng government, ka-Partner Chris. At isa pa dyan, ka-Partner Manuel, nakakatulong pa sila sa environment natin. Right, oo. Yan ang maganda dyan kasi hindi sila katulad ng mga produkto na basta lang makagawa pagkatapos sisirain ng kalikasan, katulad ng mga yung plastic, di ba? May mga bottled water talaga na minsan kahit nalagyan nilang i-recycle, hindi naman talaga, natatapon na lang talaga natin mga bumibili. So yun ang mga maganda dito sa goal ni Ma'am Vero sa kanyang produkto. At yes, ka-Partner Chris, baka may follow-up ka pa or pwede na tayong paunti-unting mag-thank you kay Ma'am Vero. Ayun, maraming salamat po, Miss Vero Tabrelia, isang social entrepreneur, passionate advocate of persons with disabilities and founder of Vero Bag. Ayun. Yes. Back to you, ka-Partner Manuel. Yes, salamat ka, Partner Chris. At Ma'am Vero, baka may babatiin ka yung mga... ito lang po, bago po kayo tuloy magpaalam, usually din sa mga PWDs po na yon, ano po usually ang mga nila? Sino-sino sila sa ating community? Yes, halo-halo po yung mga disability ng nasa community namin. Meron kami nasa mental, nasa orthopedic, meron din po yung mga nasa conservation, iba-iba po. Meron din po kami, kasama po namin yung mga speech impairment, yung mga deaf and mute, kasama din namin yan. So meron silang a little bit na maliit na sector kasama namin sa grupo kung saan pinagsasama-sama ko sila para hindi sila feeling alone. Yes. Ganon. So, napakaganda noon. But I think it will be on the next event na natin maikwento ko yung tungkol doon. But anyhow, marami po salamat sa pag-imbita ninyo sa akin, sa pagpapahayag at pag-share ko ng aming advocacy, itong sa pag-upcycle ng old denims into bag. And then, gusto ko lamang po kayong imbitahan to like and share my FB page, which is Vero Denim Bags, na makikita niyo po sa social media. Vero Denim Bags. Yan po. Yan, i-follow natin sa Facebook. At maraming salamat. Kakaluguran po namin na maka-promote po, makatulong po sa inyong mga advokasya na hindi lang kumita pero nakakatulong sa kalikasan at sa ating mga PWDs na nangangailangan. Maraming salamat, Ma'am Vero Tabrelia. Opo, marami din po salamat. Bye-bye po. Bye-bye. At maraming salamat yung ka-Partner Chris. Gusto kong matry yung nandiyan na sa si ka-Partner Randy. Ka-Partner Randy, magandang gabi.
Okay. Pero kapag... Saan na ba ako bibili? O yun nga, sa page nila. Puntahan natin yung page. Baka siguro dapat online ay nakakapagbenta sila at saka makakapag-deliver agad-agad kapag nag-order na para makatulong lalo. Oo nga. Itatanong ko pa sana kung mahal ang magkaroon ng ganyang negosyo eh. Yun nga. Kasi tingin mo kakaunti lang yung kumukuha sila ng mga lang parang second hand lang na mga denim, 'di ba? So ako minsan bumibili din ako ng ukay-ukay. Kapag may magandang sa ukay-ukay, bibili tayo. Sa ukay-ukay kasi minsan may magagandang yung brand. Yes. At saka maganda pang gamitin. At saka wala ka pang kapareho masyado. Correct. Masala kapag galing ibang bansa pa yung yung style, di ba? Tapos pagbukas mo, may dollar pa nakasiksik. Di ba, swerte mo? Ay, magaling yan. Yun na mas maganda. Oo, nakasiksik pang pera. Pero ganun pa man, napakaganda na sana ma-promote lagi at matulungan ng gobyerno ang mga ganung uri ng negosyo, Kapartner Chris at Kapartner Randy. Ayun. So, nako, na tayo mga partner? Out na tayo. So sa mga partner natin na gustong may mga idudulog kayo na problema sa tax or business, maaari po kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Or Kapartner Randy, maaari kayong mag-comment at mag-message dito sa ating official Facebook page dito sa business natin to on air. Yan po tatalakay. Yes, Kapartner Chris. Tatalakayin natin yan dito sa programang Business Natin To. Dito po yan sa UNTV Radyo La Verdad. Ganun din sa ating mga social media accounts kung saan tayo live sa Facebook at ganun din sa YouTube sa UNTV News and Rescue. Alright! Ayun. At syempre, every Tuesday and Thursday po kami mapapanood po sa UNTV Radyo La Verdad. Ayun. At syempre, gusto ko magpasalamat sa lahat mga nakinig po ngayong gabi. At kay Kuya Daniel Rason, kay Ma'am Annie Rantoy, maraming salamat po. At sa ating, kay BPJ, Eusebio, maraming salamat din po. At syempre, partner, maraming salamat din sa mga, kay Ma'am Shelo. Maraming salamat din. At sa ating mga technicals. Opo. Nandito si Carl at saka si Ian. Salamat sa kanila. Mas maraming kamay ngayon kaya marami napipindot sila at umi-air tayo sa radyo pati sa social media. That's right! Ang daming kamay. Marami silang malalabhan. Maraming salamat. At yan, Kapartner Randy, maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Sana'y next episode sa Thursday, God willing, samahan niyo po ulit kami. Ayun. So out na tayo sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Paalam. Bye!